Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, isang malaking milestone ang naitala ng BRP Miguel Malvar, FFG-6, sa international stage. Sa ginanap na Milan 2026 sa Bay of Bengal, nagawa ng barkong Pilipino ang isang bagay na hindi basta-basta nakakamit, ang makapag-detect at makapag-classify ng submarine contact na kalaunan ay kinumpirma sa tinatawag na hot wash phase ng exercise. Para sa karamihan, maaaring mukhang simpleng technical achievement lang ito. Pero sa larangan ng naval warfare, lalo na sa anti-submarine warfare o ASW, isa itong napakalaking accomplishment, lalo na para sa isang Navy na tulad ng Philippine Navy na matagal na panahon ay limitado ang kakayahan sa subsurface domain. Unang-una, unawain natin kung ano ang ibig sabihin ng submarine detection sa isang exercise tulad ng Milan. Ang Milan ay isang multinational naval exercise na dinaluhan ng iba't ibang bansa mula sa Indo-Pacific at iba pang bahagi ng mundo. Hindi ito simpleng pagpapakita lang ng presensya, ito ay isang highly technical at tactical na pagsasanay kung saan sinusubok ang kakayahan ng bawat Navy sa iba't ibang aspeto ng maritime warfare, mula surface combat, air defense, hanggang sa pinakakomplikado sa lahat, anti-submarine warfare. Sa ASW scenario, ang pangunahing kalaban ay isang submarine, isang asset na halos invisible sa karagatan. Ang mga modernong submarino, lalo na ang diesel-electric at nuclear-powered variants, ay dinisenyo para maging tahimik at mahirap matukoy. Kaya ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng napakalawak na dagat. Dito pumapasok ang kahalagahan ng ginawa ng BRP Miguel Malvar. Ayon sa report, sa isang specific ASW serial ng exercise, ang barkong Pilipino ang nag-iisang nakapag-detect at nakapag-classify ng submarine contact na kalaunan ay kinumpirma sa hot wash. Ang hot wash ay isang post-exercise evaluation kung saan sinusuri ang performance ng bawat unit, kung alin ang tama, alin ang mali, at alin ang tunay na nangyari sa simulation. Ibig sabihin nito, hindi lang lucky guess, ang ginawa ng crew ng FFG-6. Ito ay isang validated detection, isang patunay na tama ang kanilang proseso, tama ang paggamit ng sensors, at tama ang kanilang tactical decisions. Ngayon, bakit ito mahalaga? Sa modern naval warfare, ang submarine ang isa sa pinaka-deadly na platform. Kaya nitong mag-launch ng torpedoes at missiles nang hindi nakikita. Sa isang conflict scenario, ang hindi mo nakikitang kalaban ang pinakamapanganib. Kaya ang kakayahan na makadetect ng submarine ay isang critical skill na hindi lahat ng Navy ay kayang gawin ng maayos. Sa kaso ng Pilipinas, matagal na panahon tayong nakafocus sa surface operations, patrols, humanitarian missions, at coastal defense. Pero sa pagpasok ng mga bagong barko tulad ng Miguel Malvar class, unti-unti nang lumalawak ang ating capability, kasama na ang ASW. Ang BRP Miguel Malvar, FFG-6, ay hindi lang basta barko. Ito ay equipped ng modern sensors tulad ng hull-mounted sonar at posibleng towed array systems, depende sa configuration. Ang mga ganitong kagamitan ang mata at tenga ng barko sa ilalim ng dagat. Pero kahit gaano ka-advanced ang technology, kung hindi trained ang crew, wala rin itong silbi. At dito mas lalong nagiging kahanga-hanga ang achievement na ito. Ang submarine detection ay hindi lang tungkol sa equipment. Ito ay kombinasyon ng science, skill, at intuit ayon. Ang sonar operator ay kailangang marunong mag-interpret ng napakaraming acoustic data, mga tunog mula sa dagat, mula sa sariling barko, mula sa ibang vessels, at syempre mula sa target na submarine. Isipin mo na lang, sa ilalim ng dagat ay napakaraming ingay, mga alon, marine life, merchant ships, at iba pa. Sa gitna ng lahat ng yon, kailangang ma-identify ng operator kung alin ang posibleng submarine. At hindi lang yun, kailangan din nilang ma-classify kung anong klase ng submarine ito, at kung ito ba ay tunay na threat o hindi. Sa Milan 2026, nagawa ito ng crew ng BRP Miguel Malvar. Isa pang mahalagang aspeto ng ASW ay ang speed ng barko. Kadalasan, ang ASW operations ay ginagawa sa mabagal na bilis. Bakit? Dahil ang ingay mula sa sariling propulsion system ng barko ay maaaring makaapekto sa sonar readings.
Kung masyadong mabilis ang takbo, mas maingay ang barko, at mas mahirap marinig ang target. Kaya ang effective ASW ay nangangailangan ng disiplina, kontrolado ang bilis, maingat ang galaw, at coordinated ang buong crew. Hindi ito flashy o dramatic na labanan, ito ay tahimik, mabagal, at puno ng tensyon. At dito muling napatunayan ng Philippine Navy na kaya nitong makipagsabayan sa international standards. Kung titignan natin ang historical context, ang Pilipinas ay walang sariling submarine capability. At sa loob ng maraming dekada, limitado rin ang ating ASW training at exposure. Kaya ang ganitong achievement ay hindi lang simpleng success story, ito ay indikasyon ng rapid progress. Ang Milan exercise ay dinaluhan ng mas advanced na navies, mga bansang may decades of experience sa submarine warfare. Kaya ang maging standout sa ganitong environment ay hindi biro. Isa pang angle na dapat tingnan dito ay ang interoperability. Sa modern warfare, hindi ka lalaban mag-isa. Kailangan mong makipag-coordinate sa allies at partners. Ang participation ng Philippine Navy sa Milan 2026 na ay bahagi ng mas malawak na strategy para mapalakas ang cooperation sa ibang bansa. Sa ganitong exercises, natututo ang mga crew hindi lang ng technical skills, kundi pati na rin ng communication protocols, tactics, at procedures na ginagamit ng ibang navies. Ito ay mahalaga lalo na sa Indo-Pacific region kung saan tumataas ang geopolitical tensions. Sa usapin ng regional security, ang kakayahan na mag-detect ng submarine ay may direct impact sa maritime defense. Ang West Philippine Sea, halimbawa, ay isang critical area kung saan mahalaga ang situational awareness, hindi lang sa ibabaw ng dagat, kundi pati sa ilalim nito. Kung may kakayahan ng Philippine Navy na makakita ng submarines, mas nagiging credible ang ating defense posture. Hindi man tayo magkaroon agad ng sariling submarine fleet, ang kakayahan na mag-counter sa ganitong threat ay malaking bagay na. Balikan natin ang highlight, ang BRP Miguel Malvar ang nag-iisang barko sa serial na nakapag-confirm ng submarine detection. Ibig sabihin nito, kahit may ibang mas advanced na barko sa exercise, ang FFG-6 ang nagpakita ng pinaka-effective na performance sa partikular na senaryo na yun. Ito ay hindi lang tagumpay ng barko, kundi ng buong crew, mula sa commanding officer hanggang sa sonar operators at engineering team. Ang ganitong achievement ay hindi nangyayari overnight. Ito ay resulta ng training, drills, at patuloy na pag-aaral. Malamang, ang crew ng Miguel Malvar ay dumaan sa intensive ASW training bago pa man sumali sa Milan 2026. At ito ang direksyon na tinatahak ng Philippine Navy ngayon, mula sa pagiging basic patrol force tungo sa pagiging multi-capable naval force na kayang mag-operate sa high-end warfare scenarios. Sa hinaharap, inaasahan na mas lalawak pa ang ganitong capabilities. Posibleng magkaroon ng mas advanced na sonar systems, integration ng naval helicopters na may dipping sonar, at mas refined na ASW doctrines. Pero sa ngayon, ang achievement ng BRP Miguel Malvar ay isang malinaw na indikasyon na nasa tamang direksyon ang modernization program. Hindi ito ang huling milestone, isa pa lang itong simula. Sa isang mundo kung saan ang maritime domain ay lalong nagiging contested, ang kakayahan na makita ang hindi nakikita ay isang napakahalagang advantage. At sa Milan 2026, pinatunayan ng Philippine Navy na kaya nilang gawin ito. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang barko o isang exercise. Ito ay kwento ng transformation, kung paano unti-unting nagiging mas capable, mas confident, at mas relevant ang Philippine Navy sa international stage. At kung ganito ang mga resulta ngayon, mas exciting pa ang mga susunod na taon para sa hukbong dagat ng Pilipinas.